Pasok po kayo, tiya. Magandang gabi kami tagsal. Magandang gabi, Ibarra. Kumusta ka, Ibarra? Buti naman po. Kayo po, kumusta po kayo? Ayos lang din. Kumusta naman ang iyong pag-aaral? Ano naman po? Tapos po ang mga nagawa kong barya. Sigurado ako, nagawa mo ng maayos ng iyong aralin. Tama ko kayo. Kumusta po ang San Diego? Ayos lang din. Kung paano mo siya iniwan dati, ay ganun pa rin. Sa Maria Clara po, kumusta po? Nasa bahay siya ngayon. Injure naman. Paano dapat po? Magandang gabi po. For disposal. Dito po tayo. Slow. Maria Clara, nandiyan na si Crisostomo. Pag-hintayin mo pa ba siya? Hindi na po, tiya. Sige. Ay, katiyak na naman. Makapagpaganda ka. Wala ka pang mga mata? Mali na po po yung mga mata. Ngunit, ako'y nakatingin. Ito ko lang yun yung buko. Para. Handa na para sa'yo. Mga kaibigan, ginagagalak kong ipakilala sa inyo. Ang dahilan ng bigay na ito, ang anak na kami nasirang kaibigan na si Don Jesús Mulia. Karating lamang galing Europa. Meron ba siya yung sigot sa mga pura na ating bayan? Sa mga kaibigan siya na aking naman. Madre Damo. Patawarin po ninyo ako sa aking pagkakamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damos. Ngunit, kailan ba hindi ko naalala na kaibigan kong iyong ama? Kayo na ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra po? Maligayang pagdating. Sana'y maging mas mapalad ka kaysa sa iyong ama. Maraming salamat po, Tiniente. Lagi mag-ganto. Nakanda na po ang tunay. Senyor Ibarra, natulong sa inyong pamamalagi sa ibang bansa. Ano yung pinakamalagang bagay ang inyong nakita? Ang natutunan ko sa isayan, alaman ko ang kalayaan, ang pag-aalis sa isang bansa, ang pagdiligtas, ang kasaganaan, o pag-ikaw sa iba. Huwag mo gusto yun ang pera mo na dahil lang doon. Wala ka na bang bapas nakita ang ganda? Isang bulan! Hindi pa rin talaga kumukupas ang iyong ganda, Maria. Pumunta ka lang sa Europa at sumasagot ng mga salita. Marahil maraming mga babae sa ibang bansa ang nabiyan sa iyong pagbubola. Mahal ko, alam mo bang isa ako mapalad nila lang? Mapalad? Bakit? Sa mga babae mo? Hindi. Dahil pasya na ng ating mga magulang na ikasal ako sa isang magandang babae tulad mo. Sus, binola mo pa ako. Nagis ako ng ulila sa'yo, Maria. Hit ako, Crisostomo. Patawarin mo kung kailangan ko ng umalis na. Sandali. Ialay mo to sa iyong magulang. Maraming salamat, mahal ko. Hindi mo natakot siya. Tumigil ka na lang sa kakatanong, magbukay ka na lang dyan. Ayoko na nga maghukay eh. Nasaan ba? Dito po sa likod ng maraming krus, senyorito. Dito ba? Ngunit, hindi dito ang natatandaan ko. Sandali lang po at ipagtatanong ko. Saan ang malaking krus na naitirik dito? Ay, yung malaking krus, sinunod ko na yon. Bakit mo ginawa yon? Apa yung ginawa mo sa bangkay? Napagutusan lang po ako dalhin yon sa libingan ng mga inchik. Kung po kayong magalit, senyor,
Malakas ang ulan at mabigat ang bangkay. Kaya dinala na lang namin sa ilog. Tinapon mo? Isang kabaliwan ang iyong ginawa! Anong ginawa mo sa akin, Ama? Hindi ako! Baka si Padre Damaso! Anong wala? Magtingin na muna tayo, Crispin. Saan po banda, kuya? Doon sa mismo lock. Ay, hindi naman ako mag-edit. Hindi naman ako. Kat. Kuya, magkano yung sweldo mo ngayong buwan? 2 piso lang. Bakit ba? Kasi gusto kong bayaran mo yung ninakaw ko daw. Ha? Sira ka ba, Crispin? Alam mo, 32 piso ang binibintang nila sa'yo. Kahit na magtrabaho ko ng isang buong taon, hindi ko babayaran yun. Kuya, wala talaga akong ninakaw. Baka malaman pa to ni inay. Huwag ka na mag-alala, Crispin. Hindi naman maniniwala ang inay. Huwag ka mawala ng pag-asa. Crispin! At ikaw, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat di mo binalik ang iyong ninakaw. Ngunit wala po talaga ako ninakaw. Magsisinungaling ka ba, Crispin? Ngunit matagal na po namin dinangita ang aming inay. Bawa ako! Kuya, tulong ako! Tulong!